Hello, ako nga pala si 30 at ipapakita ko lang sa inyo kung paano ginawa yung My Love. Sobrang simple lang nitong video na 'to at ayun, sobrang simple niya lang tapos, pero maikli lang yung video na 'to. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung kada section like yung verses, pre-chorus, chorus, ta's, mga ibang instrument na pinatong ko diyan, yung mga sound effects na nilagay ko din. Konti lang, konti lang. So, start tayo. Bali, okay. Dito sa una, sobrang simple niya lang. Yung una niya is, ano lang, gitara lang tsaka ito, like yung MIDI pads na to. Kung curious kayo kung anong effects gamit ko dyan, lagi namang Epic Cloud Formation. Sa ano nga lang pala siya ginawa, sa iPad lang. Bali, ito yung ano ko, ito yung preset ko sa Epic Cloud Formation na pads. Tapos ayan, yung LFO, mga, ayan, yan lang siya. Sobrang simple lang. Bali sa una, ayun, sobrang simple lang. Gitara at saka pads. So, maririnig nyo na agad na same chords lang din, walang masyadong arte o kahit ano. Kumbaga, parang yung pads na to, parang pampakapal lang siya ng tunog. Bali, ayun yung sa verse 1. Tapos ayun, pagtaas ng verse 1, um, bali, gitara lang siya eh. Wala siyang kahit ano. Yung pagkataas ng verse 1, yung pre-chorus pala. As in, normal na gitara lang. Ayan, parang chords lang siya na B minor, tas C major 7. Pabalik-balik lang. Ayan. Ayan, tas dyan papasok na yung first chorus. Ang magiging tunog niya is, meron siyang tatlong tracks ng gitara. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, meron ditong ano, parang synth bass. Kumbaga, hindi ko siya ginamitan ng like yung normal na instrument na bass. Smooth lang siya. Balikan tayo doon. Bali, ayun. Ganun yung tunog niya. Nung ginawa ko to, yung pagkatatlong patong niya ng gitara. Una yung normal chords, yung usual na G major, tapos G major 7 ata yun. Tapos C major 7, tapos C minor. Ayun lang yung apat na chords lang talaga siya. Pero sa isang guitar track, dito, wait lang, parinig ko muna sa inyo yung unang gitara na ano. Ito yung tunog ng chorus. Sa isang gitara. Normal chords lang. Tapos, sa isang gitara, kung may marinig nyo, parang may, ano siya eh, tunog, parang 9 ata yun. Or, 9s ata yun. Di ko lang sure di ako maalam sa music theory. Pero, ito yung tunog niya. Naka left right pan. Ayan. Paulit-ulit lang siya na ganun. Ang naisip ko dyan kasi nung ginagawa ko siya, pag yung pangalawang bara sana, parang gusto ko, bago siya pumunta ng second verse, gusto ko yung parang padagdag ng padagdag. Kaya dinagdag ko tong parang lead part na sa ilalabas kong album, puro gantong pattern. Bali, eto, ganito yung tanong niya. Naka-right pan to. Ayun, ayun lang. Sobrang simple niya lang din. Tapos, dito nga, sa synth bass, natiturog niya. Papasok yung chorus. Ayun, sobrang simple lang. Ayun, simple lang. Pero, ano siya. Alam mo yun, yung parang smooth yung pasok niya, yung walang. Tapos, pag pinagsama mo siya, ganito yung tunog niya. Ayan. Tapos, papasok isang gitara. So,
ayun. Bali, dito tayo sa may second verse. Yung papasok na yung drums, pasok na lahat. Simple lang din. As in, sobrang simple lang din. Gitara, tapos isang lead part, tapos isang bass. Yung drums ka pala, ano siya, like yung automated baston na something. Tapos, yung idadrag mo lang siya eh. Kung nag-garage band kayo, makikita nyo siya kung paano siya gawin. Yung kayo na magagawa. Ganun. Tapos, ang ginawa ko dito, sobrang simple lang din. Ito yung tunog niya. So, ayun. Dito, ayun, normal chords lang din sa unang gitara, like yung rhythm part. Ayun. Normal lang din. Tapos sa lead, parang pentatonic scale lang siya eh, na paulit-ulit lang din. Sobrang simple niya lang. Tapos sa drums, 4/4 lang. Tapos sa bass, ayun lang din, root note lang din. Second verse, ginawa kong slide. Para may parang, ano siya, fade in bago mag second verse. Ganito. Ayun, ganun. Ayun, sobrang simple lang. Tapos, dito, may ginawa ko dito. Like, yung sa organ, nilagyan ko ng parang konting delay patch. Ayun, ganito yung tunog niya. Isang minute lang. Same chords lang, ulit-ulit. Pero left-right panning. Left-right pan siya. Ulit-ulit lang siya. Bali, ayun yung tunog ng second verse niya. Tapos sa may second bar, dinagdag ko to part na to. 9s ulit. Ayan. Bali, ang magiging tunog niya, ganito. Simple lang, sobrang simple niya lang. Tapos dito na papasok yung pre-chorus. Ganun lang din, inulit ko lang din yung ginawa ko. Like, ganito yung sa lead. Pero, nag-iba dyan yung strum. Tapos, sa gitara, ganito. Tapos, dinagdag ko pa tong isang gitara para mas kumapal. Isang strum lang. Ayun, sobrang simple niya lang. Tapos, ito pa pala, may dinagdag ka ako dito sa pre-chorus. Bali, para siyang ano eh, vocal. Basta ano siya eh, ang tawag ito, yung choir. Ayun, choir. Tapos parang isang ano lang siya. Ganito yung tunog niya. Hindi ko ma-explain eh. Pero ito yung dinagdag ko. MIDI lang pala siya. Ayan, ganyan siya sa pre-chorus. Tapos pagka papasok na yung chorus, parang fade out siya na ganito. Ayun. Kasi kaya ako siya ginawa. Meron ako laging ginagawa pag naggagawa ako ng kanta eh. Like, nagre-record ako ng isang strum ng kung ano yung huling chords. Isang strum lang. Tapos, pag na-reverse ko siya, ganito yung tunog niya. Kaya, ang magiging tunog niya pagkapasok ng chorus is ganito. Dito na yung ano eh, di naman madami, like, may mga pads na siya, mga violin. Tapos meron din trumpet, ayan yung brass ensemble ba yan? May mga brass instrument na. So dito, simple lang din, isang rhythm, isang lead. Pero kung pansin nyo sa rhythm, parang may may distortion, may overdrive na siya ng onte.
touch lang para parang mas ano ba, mas maingay. Parang yun. Mas maingay yung ano, yung tunog niya. May konting drive. Kasi yan. Ayan, ganyan lang yung tunog niya. Tapos sa isang ano, meron pang ano dito eh. Sa bass, sobrang simple lang, root note lang din ulit. Kasi ito, mas bright ng onte na pads. As in, konting-konting lang. Konting-konti lang talaga. Tapos sa violin, sa string, example, o string sustain kung tawagin. Same lang din siya ng sa pads, chords lang din. Kumbaga parang, ano lang, yung pag nagawa ka ng effects sa piano, sa keyboard, may parang, may patong, may strings, ganun. Ayan. Tapos pag pinagsama mo siya, ganito. Tapos, sa may chorus pala, may dinagdag akong brass. Dito na yung parang iniba ko. Kasi, ang sabi ng friend ko dati, shoutout sa'yo, Luke. Pa naggagawa daw ako ng instrument, dapat daw kada instrumento may unique na parang kung paano nagpe-play. Like kasi ang sabi niya sa akin, parang ano lang, parang tunog unison. Pagka pare-pares lang, like parang copy-paste lang ganyan. Kaya naisipan ko like ibahin siya ng ano, ng pattern o kung paano siya i-play. Balikan to yung tunog ng brass. Ayan. Yan, simple lang pero ayun, may pagkakaiba. Sa may susunod na bara, dito na yung parang nagdagdag na ako ng mataas na drive sa gitara. Tapos yung dinagdag ko ulit itong yung maliit na to, yung reverse na gitara. Tsaka etong riser. Bali, yung riser na to, parang fade in, fade out lang yung tunog niya. Parang gano'n lang. Alam mo yun, parang ambience lang. Tapos, dinagdag ko na siya para yung tunog niya, pagdating ng pangalawang section, parang, alam mo yun, may fade in. Ganito yung tunog niya. Ayan, simple lang. Tapos, dito, kung napapansin nyo, bakit magkahiwalay itong dalawang brass. Kung napansin nyo, parang may slight na, na mas malakas siya ng konting-konti lang. Tinatamad ko sa yung mag-pan ng volume. Kaya ang ginawa ko, kinapi ko na lang yun. Tapos, nalagay ko sa isang track. Na-adjust ko ng konti yung tunog. Tapos, dito, sa sinabi ko kanina, na may dinagdag kong gitara. Ayan. Like yung ginagawa ko kanina sa unang chorus. Yung parang lang, pentatonics lang. Dito, parang naisipan ko kasi yung sa El Bimbo. Parang what if i-try ko yung parang nag-octave pataas. Balikan to yung naging tunog ng bass. Bali, dito, dinagdag ko na uli yung fade in na gitara. Ayun. Tapos, meron pa akong dinagdag na isa pang gitara na ito. Naka-drive na power chords lang. Bali, ganun yung tunog niya. Tapos, same lang din sa kaninang mga pads.
Same lang din. Kasi yun, dito na papasok yung guitar solo. Bali, dito, ang ginamit kong ampli is yung Vox. Kasi hindi ko lang alam, sa GarageBand kasi parang pag tinasa ko yung mids niya ba sa equalizer, mas umano siya, lumalabas. Ayun lang yung napansin ko sa GarageBand. Tapos, nung una try ko siya sa parang twin reverb na amp dito sa GarageBand. Pero parang hindi siya nagpa-pop up eh. Kaya ang try ko yung Vox. Kasi yun, gumana siya. Tapos okay yung tunog niya. Kasi yun, sobrang simple lang din. Pare-parehas lang. Naiba lang I mean, nadagdag lang is yung solo. Ayun. Bali, kung curious kayo sa effects ng solo, simple lang din. So, as in, sobrang simple lang. Naka-ano ko dito eh. Ano tawag dun? Yung Ibanez na tube driver. Tapos, octave pedal, octave down. Kumbaga, mabigat yung tunog. Pero, maganda. So, yun. Ganito yung tunog niya. Ganun ko paano ko nagawa yung My Love. Sobrang simple niya lang, walang kahit anong arte. At sana na-enjoy nyo yung kung paano ko i-strip tong kanta. Ah, siguro sa susunod, mag-release ulit ako ng mga bagong kanta o ng album. So, ayun, yun lang siya kasimple. Walang ganong arte o kahit ano. Para sa akin, nagustuhan ko siya. And proud ako na produce and na compose ko siya. Wait niyo yung bagong album. Hindi ko pa masabi yung time kung kailan ko siya marirelease. Pero siguro mag-update na lang ako sa page or sa main account ko. So yun lang. Thank you sa panonood ng trip down ng ko ng paano produce yung My Love. Sana na-enjoy niyo. Bye!